hiningi po ni Presidente na sana mag-cooperate na lang po yung iba't ibang bansa kung saan posibleng naroroon si Congressman Teves. Sa kapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, at siguradong makakamit na nga ni Mrs. Janice Digamo yung hustisya patungkol sa pagpatay sa kanyang asawa. At ang tinuturong mastermind na si Congressman Arne Teves ay lumabas kahapon ang kanyang warrant of arrest at ngayon ay humihingi na ng tulong itong Department of Justice dahil sa mandato nito na maipapauwi sa Pilipinas itong mastermind sa pagpaslang kay Gobernador Ruel Digamo na si dating Congressman Arne Teves, mga kababayan po natin. At ayon naman sa spokesperson ng Department of Justice na si Attorney Clavano ay may location na sila umano kung nasaan itong si Congressman Arne Teves. Matandaan po natin na palipat-lipat ng bansa itong si Congressman Arne Teves gamit nga itong isa niya umanong passport. At dahil dyan ay posibleng malocate din siya ng ating gobyerno. So malinaw lang kasi na nag-apply ito ng political asylum dito sa bansang Timor-Leste pero hindi pa umano ito naaprubahan. So posibleng ito rin kaya ang source ng Department of Justice na nandito pa rin sa Timor-Leste itong si Congressman Arne Teves at itong ASEAN na forum umano ng pagtitipon ng ilang miyembro ng ASEAN ay posibleng gagamiting advantage ng ating gobyerno para humingi na rin ng kaukulang tulong para maipauwi itong si Teves sa ating bansa. So extradition ang tawag natin dyan. Ang tanong, ang buong miyembro ba ng ASEAN ay may treaty sa ating bansa sa extradition para ma-extradite itong si Congressman Arne Teves. So I think Timor-Leste is wala, mga kababayan po natin. So hindi pwedeng ma-extradite itong si Teves mula sa Timor-Leste dahil mukhang hindi kasapi itong Timor-Leste, mga kababayan. Kasi yung mga nahuling gunmen doon sa Bayawan, yung sa hot pursuit po, no? Apat po yun. So we started with 4 na nahuli mismo doon sa scene of the crime. Meron po tayong nahuling 6 pa doon sa hot pursuit. Kasama na rin po dyan yung middleman na si Marvin Miranda. At yung huli po ay si former Congressman Arne Teves. So 11 po ang nasampahan ng murder, frustrated murder at attempted murder doon po sa kaso ni dating gobernador na si Governor Digamo. So mga kababayan natin, talagang wala nang ligtas itong si Congressman Arne Teves. Talagang dilobyo, hindi lang bagyo, kundi super bagyo, typhoon itong dinaranas ngayon ni Congressman Arne Teves dahil sa kanyang kalukuhang ginawa, mga kababayan po natin, na ang kanyang mentalidad ay tila ba siya na nga ang hari, siya na yung Diyos diyan sa Negros Oriental at wala nang makakagalaw sa kanya, pati parang buong Pilipinas, So hindi niya inakala na ganito ang mangyayari sa kanya. Ika nga, ito na yung totoong karma na inabot ngayon ni Congressman Arne Teves, mga kababayan po natin. Tinold ang kanyang kayamanan, tinanggal ang kanyang pwesto bilang isang congressman. Ngayon may warrant na. So talagang wala na, tapos na, mga kababayan po natin. So magiging leksyon ito sa ilang naghahari-harian. So may ilang lugar pa sa ating bansa na naghari-harian, mga kababayan po natin, dahil ang iniisip nila ay malaki ang kanilang kayamanan, malaki ang kanilang impluwensya, malawak ang kanilang pamilya, ay sila naghahari-harian na. So ang kumukontra sa kanila ay agad pinapatuda. So ito na nangyari kay Teves, mga kababayan po natin, na maging leksyon na ito na may hustisya pa rin talaga sa ating bansa, na kahit gaano pa siya kayaman, gaano kadami ang kanyang pera, gaano kalaki ang kanyang impluwensya, gaano kagaling ang kanyang abogado. So talagang tigok pa rin siya, ay makukulong pa rin siya, mga kababayan po natin. So hindi lang po yan, kasi may inaasahan pa umanong warrant of arrest na ilalabas para dito kay Teves sa ibang kaso naman, sa ibang kaso ng pagpatay naman noong 2019 umano. Although matagal na, pero ayon nga kay Secretary pero ayon nga kay spokesperson na Attorney Clavano ay ito umano ay talagang madidiin din
itong si Congressman Arnie Teves at inaasahan na lalabas umano sa mabilis na panahon itong panibagong warrant laban kay Congressman Arnie Teves. Or sabihin nating expelled Congressman Arnie Teves. Meron din pong isang kaso kung saan meron ding tatlong murder, no? Noong 2019 pa, at nasa korte na din po yan. So hinihintay lang natin yung warrant of arrest na lumabas doon. Nauna na po itong sa Digamo case. Dito po sa 10 sinabi ninyo, bagamat alam natin na wala sa bansa itong si dating Congressman Arnie Teves, yung natitira ba hong siyam, lahat po ay nasa kustodiya ng mga alagad ng batas or hahanapin pa? Meron po tayong apat na at large, no? Kasama na din po dyan si former Congressman Arnie Teves. Meron po tayong isang captain ng kumbaga escape vehicle ho nila, isang alias kapatid po ni Angelo Palagtiw, at si Angelo Palagtiw mismo din po ay naisyuhan ng isang warrant of arrest. Oo. Ngayong meron na pong warrant of arrest itong si dating Congressman Teves. Unang-una, alam ba ho natin kung nasan ngayon si dating Congressman Teves at mag-avail na ba ho tayo ng ano tawag dito, deportation, no? Magre-request na ba tayo ng deportation doon sa bayan o sa bansa kung nasaan man siya? At saka meron ba ho tayong tinatawag na kasunduan, no, para doon sa extradition kung nasaan man si Congressman Teves? So magandang tanong ito mga kababayan po natin. So bago natin marinig itong sagot ni Atty. Clavano, so maganda itong tanong kung mayroon na bang kasunduan yung location, yung bansa kung saan nalocate nga itong si Congressman Arnie Teves, mga kababayan po natin. So hindi natin alam mamaya kung maaprubahan din ang kanyang asylum sa bansang ito, aba may hirapan din ang ating bansa, ano, mga kababayan po natin. So sana hindi pa natanggap ang balibalita na umano'y nag-apply nga ito ng asylum at under process pa rin, mga kababayan po natin. Tandaan natin, kasama ni Teves ang kanyang asawa sa pagtatago, mga kababayan po natin. So sana mahuli na ito at mapagtunayan talaga na kahit gaano mo kayaman ay wala ka pa rin magagawa basta't kinalaban mo ang batas. Attorney Harry, actually, meron po tayo mga information from the intelligence community kung saan po si Congressman Arnie Teves. At ngayon po na lumabas na po yung warrant of arrest, ay pwede na tayo yung gumalaw, no? At marami po tayo mga remedies dyan. Isa na doon yung extradition na sinasabi niyo po. Kaya lang po, hindi naman po lahat ng bansa ay meron tayong extradition treaty. So, yun lang ang problema kasi wala tayong extradition treaty, sa ilang bansa. Kaya po siguro titignan po natin yung mga remedies natin kung ano yung pinaka-efficient at pinaka-effective na remedy, no? At kahapon lang po lumabas itong warrant of arrest, kaya papag-usapan po natin sa DOJ, sa official po ng DOJ at sa mga ahensya po na nasa ilalim ng DOJ kung ano yung pinakamaganda at pinakamabilis. Malaga kung saan niya ginamit yung passport niya na huling beses. Pero kung siya po ay nasa bansa na kabahagi ng ASEAN at ngayon po ay nagpupulong ang mga pinuno ng ASEAN, itong pag-aaresto ba ho kay dating Congressman Teves sa isang bagay na pwedeng pag-usapan ng ating Pangulong PBBM doon sa Pangulo kung saan man naroroon si Congressman Teves? Opo, yun din po ang isa sa pinakamagandang paraan po, no, na through diplomatic channels, kagaya po ng ASEAN, na yung relationship po natin sa mga neighboring countries po natin, pag napag-usapan po nila at hiningi po ni Presidente na sana mag-cooperate na lang po yung ibang bansa kung saan posibleng naroroon si Congressman Teves, ay pwede rin ganun po ang channel, no? So, yan po yung isa sa pinakamabilis na paraan. So, yung pakikipag-usap ni Pangulong Marcos sa ilang bansa na umano'y posible nga na nandun itong si Arnie Teves, mga kababayan po natin, para maaresto na at maibalik na sa ating bansa at mailagay na rin sa kanyang dapat kalalagyan. Kundi walang iba kundi itong Himas Rehas na nga, mga kababayan po natin, at mabayaran niya ang kanyang ginawang kademonyuhan dito sa kay Gobernador Digamo at sa ilang mga tao pa, innocenteng tao na walang kamalay-malay na nadamay sa kanyang ginawang kademonyuhan sa Negros Oriental. At pati na rin mismo
ang kumalabit ng gatilyo, mga kababayan po natin. Na kung tayo lang ang tatanungin, dapat ay parusang kamatayan ang nakakarapat sa mga taong ito dahil buhay ang kanilang kinuha. So dapat ang parusa ay kamatayan din, mga kababayan po natin. 'Di ba? So siguro lahat tayo ganun ang magiging kagustuhan kung talagang mapapatunayan na sila talaga mismo ang gumawa nitong krimen sa gobernador ng Negros Oriental at sa ilang tao na nadamay at ilang tao na nasaktan sa mga pangyayari. So yan po yung ating update. Para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan po natin. Alam.